Alam niyo ba na maaari niyong gamitin ang craft na ito para magbahagi ng kahanga-hangang kwento? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano. Kasalanan ang nirerepresenta ng kulay itim. Ang kasalanan ay anumang ginagawa, sinasabi, o iniisip nating hindi nagbibigay lugod sa Diyos. Sabi sa Roma 3:23 na makasalanan tayong lahat. Dahil dito, nahiwalay tayo sa Diyos. Sabi rin ng Biblia na ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ito ay ayon sa Roma 6:23. Si Jesus at ang kanyang dugo ang nirerepresenta ng kulay pula. Dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, ipinadala niya si Jesus sa mundo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Wala siyang kasalanan, ngunit inako niya ang parusang dapat para sa atin. Namatay siya at inilibing, ngunit hindi siya nanatiling patay. Sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli. Sabi sa 1:3-16, ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa Kanya, makakalapit tayong muli sa Diyos. Pagiging malinis ang nirerepresenta ng kulay puti. Nadungisan ang ating puso dahil sa kasalanan, ngunit dahil kay Jesus at sa kanyang sakripisyo sa krus, muli tayong naging malinis. Ipinapangako sa Biblia sa unang 1:9 na kung pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungang patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasamaan. Ang ating mga kasalanan ay magiging kasimputi ng yellow o snow. Sabi sa Isaias 1:18. Langit ang nirerepresenta ng kulay dilaw. Ito ang tahanan ng Diyos. Sinasabi sa Bibliang ang syudad sa langit ay yari sa purong ginto. Pagkatapos mamatay at muling mabuhay ni Jesus, umakyat siya sa langit. Ngunit ipinangako niyang babalik siya balang araw bilang hari. Pagdating ng araw na iyon, ibabalik niya ang sangnilikha sa perpekto nitong kondisyon. Bababa ang makalangit na syudad at maninirahan ng Diyos kasama ng mga tao. Sa bagong langit at bagong lupang ito, hindi na tayo iiyak, masasaktan o makakaranas ng sakit at kamatayan. Ngunit hindi makakapasok ang mga makasalanan sa kahariang ito. Sabi sa Pahayag 21:1-8. At natutunan nating si Jesucristo lamang ang tanging makakapaglinis ng ating mga kasalanan. Kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Gusto niyo bang isuko ang inyong buhay sa Kanya? Kung oo, sabayan niyo ang panalangin. Mahal kong Jesus, alam ko pong makasalanan ako at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat sa inyong kamatayan sa krus upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Gusto ko pong sumunod sa inyo. Sa inyo na po ako magtitiwala at susunod simula ngayon. Baguhin niyo po ako upang maging taong nagpapasaya sa Diyos. Amen. At dito naman tayo sa berde. Sino sa inyo ang sumabay sa aking panalangin? Kung nanalangin kayo mula sa puso, ibig sabihin nangako kayong sumunod kay Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. At ibig ding sabihin, barang araw, maninirahan kayo kasama niya magpakailanman. Sa ngayon, mag-focus tayo sa pagsunod sa Kanya at pagiging katulad niya.
Maaari niyong gawin ito sa paglago bilang kanyang tagasunod sa pamamagitan ng pananalangin, pagsama sa ibang mga nagmamahal at sumusunod din kay Jesus, at pagbabasa ng Biblia, kung saan matatagpuan nyo ang napakaraming pangako at kautusan ng Diyos. At yan nga ang kwento o simbolo ng mga kulay sa wordless bookworm. Ito ang sin, blood of Christ, white as snow, sky, heaven o langit, at ito yung ating pag-grow, yung ating paglago. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you.